Pagkatapos ng pagkatalo ng tandang na nakuha ni Mr. Wong, naging ngit-ngit ito sa galit. Lolo Isko, sigaw ni Mr. Wong habang namumula sa inis. Niloko mo ako. Akala ko ba sweaterline ang manok na binigay mo? Sweater nga iyon, sagot ni Lolo Isko ng may ngiti. Pero tandaan mo, hindi lang dugo ang batayan ng tagumpay sa sabungan, mahalaga rin ang tamang pag-aalaga at pagmamalasakit sa mga alaga mo. Ngunit hindi pa rin matahimik si Mr. Wong. Hindi pa tayo tapos. Balang araw maghaharap pa rin tayo sa ruweda. Sigaw nito bago umalis ng padabog. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Mr. Wong sa baryo. Ngunit ngayon ay may dala siyang malaking grupo ng mga sabungero mula sa Maynila, mayayaman at kilalang mahilig sa pustahan. Ipinagmamalaki nilang magpapalaban sila ng mga imported na tandang sa isang malaking derby sa bayan. Gusto kong makalaban ang mga tandang mo, Lolo Isko, sigaw ni Mr. Wong sa harap ng mga tao. Tingnan natin kung may ibubuga pa yung mga sweater mo. Si Anton ay nag-aalala. Lolo, paano natin kakayanin ito? Malaki po ang pusta nila, baka wala tayong panlaban. Ngunit ngumiti si Lolo Isko. May paraan yan, Apo. Kinabukasan dumating si Mang Nestor, isang dating seaman na matagal. Nang tagahanga ni Lolo Isko, dala niya ang ipon mula sa maraming taon sa barko at inalok na siya ang mag-finance sa laban. Lolo Isko, sabi ni Mang Nestor, panahon na para ipakita mo sa kanila na hindi lang pera ang puhunan sa tagumpay, kundi tamang pag-aalaga, tiyaga at malasakit. Nagpasya si Lolo Isko na ipalaban ang kanyang pinakamahusay na sweater rooster na pinangalanan niyang Mandirigma, isang tandang na inalagaan niya mula pa sa sisiw at pinaglaanan ng tamang pagkain, ehersisyo at oras ng pahinga. Dumating ang araw ng derby. Puno ang sabungan ng mga tao. Karamihan ay sumusuporta sa koponan ni Mr. Wong, habang si Lolo Isko ay sinusuportahan ng mga taga-baryo na nagtitiwala sa kanyang karunungan sa pagmamanok. Unang pinakawala ng tandang ni Mr. Wong, isang dambuhala, sa laki na may makinang na balahibo. Malaki ang kumpiyansa ni Mr. Wong at patuloy sa pagyayabang. Ngunit nang dumating na si Mandirigma, na puno ng sigawan ang sabungan, kahit mas maliit ito sa tandang ni Mr. Wong, may kakaibang postura ito, matatag, alerto at punong-puno ng kumpiyansa. Sige, simulan na, sigaw ni Mr. Wong. Sa unang salpukan pa lang, mabilis na nagmaniobra si Mandirigma. Mabilis. Siyang umilag at tinamaan ng malakas na palo sa dibdib ang tandang ni Mr. Wong. Muling sumugod ang tandang ni Mr. Wong. Ngunit sa bawat hakbang ay tila laging may sagot si Mandirigma, lundag, iwas at pagkatapos ay isang matulis na palo sa leeg. Pagkatapos ng ilang segundo, bumagsak ang tandang ni Mr. Wong. Talo siya sa laban. Nagpalakpakan ng mga tao habang si Mr. Wong ay nakatungo sa kahihiyan. Matapos ang laban, lumapit si Mr. Wong kay Lolo Isko. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang kayabangan. Lolo Isko, sabi niya ng may paggalang. Ngayon ko lang naintindihan, ang tagumpay ay hindi lang sa mahal na tandang o malalaking pusta, nasa sipag, tiyaga at tamang pag-aalaga. Ngumiti si Lolo Isko at hinawakan sa balikat si Mr. Wong. Tandaan mo ito, Mr. Wong, sabi niya. Ang tunay na sabungero ay hindi lang basta naghahanap ng panalo, pinapahalagahan niya ang buhay ng kanyang mga alaga at iginagalang ang kanyang mga kalaban. Lumipas ang mga taon at si Anton ay lumaking isa sa mga pinakakilalang breeders sa kanilang lugar. Kilala hindi lang dahil sa kanyang magagaling na sweater bloodlines, kundi dahil sa kanyang dedikasyon, malasakit, at pagmamahal sa kanyang mga alaga. At sa bawat tandang na inaalagaan niya, palagi niyang naaalala ang mga salitang binitawan ni Lolo Isko. Ang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at pagmamalasakit sa mga alaga mo. Wakas.